lumalabas itong balitang ito na bago pala yung mainit na mga pagtalakay ng national budget, at isa nga sa mga pinagtalakay ay ang budget ng Office of the Vice President at ng DepEd, nagkaroon pala ng pag-uusap itong Senador Raffy Tulfo at si Speaker Martin Romualdez. Yan mga kabunyuga, ayon mismo yan sa mga vloggers na Makasara Duterte. Pinanood ko yung vlog ni Maharlika, sabi niya, nag-usap daw mismo, face-to-face na pag-uusap itong si Romualdez at si Tulfo bago naganap yung mga pagdinig sa Kongreso tungkol sa national budget. Kaya ang sinasabi ng mga Maka-Duterte na mga vloggers, syempre, alam nyo itong mga vloggers na ito, tulad nito nila Maharlika, may nagpi-feed dyan mga kabunyog ng mga reliable information. Alam nyo yung mga vloggers, ano yan ang mga dinidiscuss niyan, finid yan sa kanila ng mga handlers nila. Halimbawa si Maharlika, ang nagpi-feed niyan, sila Trixie Cruz Angeles, sila Attorney Victor Rodriguez, sila Victor Rodriguez, matapos sipain sa Malacanang, tinanggal bilang executive secretary, mayroon pa rin diyang mga mata. Mayroon pa rin diyang tainga, mata doon sa palasyo. At namumonitor din nila, nagre-report din sa kanila, kila Attorney Victor Rodriguez, sigurado tayo dyan. Itong mga nakatanim pa nilang tao. Hindi naman naubos yan nila Lisa Araneta na alisin yung mga tao na identified kila Victor Rodriguez. Mayroon pa rin diyang mga naiiwan at nagpapaabot yan sa kanila. Kasi si Victor Rodriguez, ang mga post ngayon, critical na sa mga Marcos Umaasa sila na mananalo si Sara sa 2028. At pag si Sara ang nanalo sa 2028, makakabalik uli sila. Yun ang iniisip nila. Kumbaga sinasabi nila, nagkamali sila ng pagsuporta kay Marcos Jr. Ang tawag nga nila dyan, nabudol sila. Kaya itong pag-uusap ni Martin Romualdez at saka ni Raffy Tulfo, nakarating ito sa kanila di umano. Mayroon silang reliable na mga sources na nagpaabot sa kanila na nag-usap nga itong si Martin Romualdez at saka si Raffy Tulfo. Ano bang pinag-usapan? Tungkol daw kay Sara. Kaya maraming nagsasabi na yung ginawa ni Tulfo kay Sara doon sa pagdinig sa Senado, alam nyo, nagkainitan yan. Si Tulfo at si Sara doon sa pagdinig ng Senado. Nagkainitan yan mga kabunyog. Si Tulfo at saka si Sara. Bagamat nung panahon na yon, hindi naman tungkol sa confidential funds ang inungkat ni Tulfo. Sabi ni Raffy Tulfo, ang inungkat niya actually yung mga contributions na hinihingi sa mga magulang. Kasi syempre DepEd. Marami daw na mga contributions ang hinihingi sa mga magulang. May mga nagpapaabot daw sa kanya. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, alam nyo kung anong naging reaksyon ni Sara kay Tulfo? Sabi ni Sara, mainit na naman ang ulo ni Sara nang sinagot yun Sabi ni Sara Duterte kay Tulfo, ang gawin nyo po, dahil naman nasa kayo, legislative kayo, di maggawa kayo ng batas na nagbabawal sa mga ganyan at naglalagay ng mabibigat na pinalidad sa mga susuway o lalabag. Yun. Alam nyo, niliktorahan ni Sara si Tulfo, mga kabunyog. Sabi ni Sara kay Tulfo, noted po yung mga pinaabot nyo, yung mga contributions na yan na nirereklamo ng mga magulang. Pero sana, para hindi yan, kung gusto nyong matigil na yan, ideklara nyong illegal yan. Mag-sponsor ka po ng, sabi, pwede naman po kayong mag-sponsor ng batas kung talagang sa tingin nyo mali yan. Para magkaroon ng penalty na mas mabigat. Sabi ni Tulfo, pwede naman po kayong gumawa na ng pwede naman po kayong gumawa na ng rules and regulations o memorandum tungkol dyan. Niliktorahan, bumalik naman si Tulfo, nag-counter. Pwede naman pong maglabas ng memorandum o kaya ng
regulations ang DepEd tungkol dyan. Tapos biglang may sumingit na undersecretary ni Sara. Alam nyo yung mga undersecretary ni Sara, biglang sumisingit yun eh. Pinagtatanggol nila si Sara eh. Sabi nung undersecretary, hindi ko na natandaan yung apelyido eh. Pero sabi niya, noted po, Mr. Senator, we will issue a memorandum to that effect. Ganon yung sinabi nung undersecretary ni Sara. Biglang sumingit si Sara. Alam nyo naman si Sara, pikon. Sabi niya, it will not be you who will sign that memorandum. I'm sorry. Sabi niya. Kumbaga, binaran niya yung kanyang undersecretary. Napanood nyo ba yon, mga kabunyog, mga kababayan? Yung sagutan ni Sara at ni Tulfo. Tapos, mayroong isang undersecretary na matapos magsalita si Tulfo, sabi nung undersecretary ni Sara, noted Mr. Senator, we will issue a memorandum to that effect. Parang pinangako niya na maglalabas ng memorandum tungkol doon. Ay binara ni Sara. Sabi ni Sara, hindi ikaw ang magpipirma, hindi ikaw ang maglalabas ng memorandum na yan. Alam nyo, mataray itong si Sara Duterte. Natawa ako doon sa hearing na yon eh. Pero lumalabas na bago pala yung pagdinig na yon, nag-usap si Martin Romualdez at saka si Rapi Tulfo. Talagang pinaplanuhan na nila kung paano, anong gagawin kay Sara Duterte kaugnay sa mga pagdinig sa budget ng opisina ni Sara, yung Office of the Vice President at saka DepEd. Ngayon, sabi ng mga vloggers na maka-Sara, hindi lang naman si Maharlika eh, marami akong nakita na vloggers, ang pinupuntirya nila ngayon na nagkakaroon ng sabwata na si Romualdez at si Tulfo. Pwede daw na si Romualdez ay mag-Vice President kay Tulfo sa 2028. Parang ganun yung parang ganun yung lumalabas. Ganda rin itong nangyayari, na itong Romualdez Tulfo ay nagsasanib puwersa laban kay Sara. At kapag nalaman na yan nila Sara, namumonitor nila na totoo nga, parang may usapan na ang Romualdez at Tulfo, sigurado lalong iigting ang hidwaan ng Romualdez at ng Duterte. Baka pati si Marcos Jr. madamay na dyan. Kapag nangyari yan mga kabunyog, pabor sa atin yan. Kaya minumonitor ko itong mga nilalabas na informasyon ng mga vloggers na maka-Duterte, itong kila Sara. Kasi marami silang mga information na nilalabas eh. Tulad niyang pag-uusap nila Romualdez at Tulfo. Sa kanila galing yan. Kaya mga kabunyog, abangan pa natin ang mga susunod na kabanata. Maganda ito. Maganda itong nangyayaring ito. Pabor ito sa atin kasi tayo kailangan lang, actually ang kailangan lang ni Leni Robredo, ipanawagan uli yung kanyang mga supporters. Kahit pa, wag na nating pag-usapan kung dinaya nga ba o hindi. Assuming pa nga na hindi dinaya, pero ang laki nung 16 million na supporters ni Leni. Malaki yun. Kapag nahati ang Romualdez at saka Marcos, Romualdez at saka Duterte, magiging malaking malaking bagay ito para sa oposisyon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.